Ngayon ay araw ng linggo dito sa Hong Kong. Tinatawag din tong Filipino Day. At sa episode na to, sabay-sabay nating alamin ang mga buhay ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong tuwing linggo. Kaya hinihintay natin. Tara! Ang araw ng linggo ay araw ng pahinga para sa karamihan ng tao. Pero dito sa Hong Kong, ang araw ng linggo ay higit pa dyan. Ito ay araw ng pagsasalo, araw ng pagkikita, at maging araw para kumita ng ekstrang pera. At dito sa Hong Kong, tuwing linggo ay araw ng mga Pilipino. Sa video na to, samahan niyong tuklasin ang mga buhay ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong tuwing linggo. Anong pagkakaiba ng pagse-celebrate ng birthday dito kaysa sa Pilipinas? Siyempre dito medyo may pera-pera ka na. Aalamin natin ang ilan sa mga makulay na istorya ng ating kapwa Pilipino dito. Matinding challenge is yung culture nila, how you cook, and how you gonna clean the house. Kamusta pa sila? Anong ginagawa nila tuwing linggo? Sa Pilipinas, masasabi kong masaya. Pero sa income, stable income, hindi ko kayang kumita ng kinikita ko ngayon dito eh. At higit sa lahat, syempre, magpo-food trip tayo. Chicken nila dito, mas malaki, no? Mas malaki at mas malasa. Ito ang espesyal na dokumentaryo ukol sa mga Pilipinong naninirahan dito sa Hong Kong. Kailangan nilang mag-work hard para makagain pa rin ng money. Money and money, money. Ready ka na ba? Tara! Is all but gone, but lingers on in scented clouds of air. Ayon sa datos, halos 200,000 ang mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Hindi na nakakapagtaka dahil halos 2 oras lang nalipad ang layo nito mula sa ating lupang sinilangan. At hindi ka basta-basta ma-homesick dito dahil ang pag-aalmusalan natin ay ang tinatawag na Jolly's Place on Earth. At makakasama natin ang unang Pinoy na makakapanayam natin sa episode na to. DM, magandang araw. Pops, welcome to Hong Kong. DM, unang tanong ko sa'yo, Paps, paano ka napunta sa Hong Kong? Bali may nag-refer na kaibigan na job opening. Nag-try ako mag-apply. Tapos naswertehan, nakuha naman. Pero if may ask, what do you do ba sa Pilipinas? Nagugupit, barber. Barber ka. So, barbero ka pero hindi ka barbero. Gets mo ko? Bagong lahat, habang mainit pa, nandito tayo sa most famous, paborito ng mga Pinoy, ang Jollibee. Dahil sa high concentrations of OFWs dito sa HK, matagal na ng panahon mula noong natayo ang unang branch ng Jollibee noong 1996. At ngayon, halos 20 branches na sila. At nakakatuwa na hindi lang mga Pinoy ang parokyano nila dito, pero maging mga turista at lokal. Kuha natin tong Chicken Joy natin. Sige, magkamay na tayo, pare. Sige. DM, cheers tayo. Cheers. Cheers. Alam pansin ko, chicken nila dito, mas malaki, no? Mas malaki at mas malasa. Sa lasa, tama ka, no? In all fairness, kalasa niya yung Chicken Joy sa Pilipinas. Medyo parehas, ha? Parang 99.5%. Yung juicylicious, crispylicious, same na same. Ito, spicy lang to pinili ko. Pero tama ka, mas makarne, mas malaki ng konti. Pagdating mo dito sa Hong Kong, ano yung masasabi mo na culture shock ka? Yung mga locals dito na matatanda. Oo. Sila, still working sila, masisipag. Usually sa umaga, pag nakikita mo sila, lahat sila gumagalaw, walang nakatambay. Sa lingwahe, sa lingwahe, pakikisama, hindi naman, okay naman. may mga masusungit sa'yo na pailan-ilan, ay yung hindi marunong mag-English. Lunch pa lang natin to. Pero dahil sabi mo, barbero ka pero hindi ka barbero, sample mo ng gupit mo. Tara, gugupitan Pero nandito rin sa Hong Kong, medyo mahaba na rin yung patilya ko, tsaka game ka pare. Game. Si DM ay 4 na buwan pa lang na nakipagsapalaran dito sa Hong Kong. Pero pagdating sa pagpapakitang gilas sa paggugupit, ay subok na si DM. Kaya naman, sinamahan namin siya sa kanyang pinagtatrabahuan na barbershop na tinatawag na Handsome Factory. Mas kikilalanin natin siya at sasampulan niya ako ng gupit niya. Pops, sa trabaho mo dito, may challenge bang ano? Parang kinakaharap ka, wala naman. Minsan sa communication, pero most of the time yung mga client nakakapag-English naman. Anong pagkakaiba ng barbershop scene sa Hong Kong sa Pilipinas? Malaki yung pagkakaiba Malaki? sa client network. Meaning, Yung
Sa market ng client. Marketing, market? iba yung client kasi dun eh. Hindi siya karamihan ng tao sa atin. Hindi gagastos ng ganung kalaki sa Okay, nagigets ko na yung point mo. How do you say this? Mas budget conscious. Budget. Dito mas parang inaano nila ang pagiging barbero specialization, 'di ba? Gets. Though may marurunong at magagaling naman sa atin. Oh, marami for sure. Ayos, hindi sobrang nipis. Thank you. Ayos, sa solo may problema ako diin eh. Gutom ko ulit. Parang nagutom ako ulit eh. Pero dito may mga kinakainan ka usually dito. Meron, madami dyan. Sige. Sa bakery. Ayos. Pagkatapos ng session ko ay DM, ay sinamahan niya ako maglakad-lakad para mag-food trip ulit. At sinamahan niya ako sa isa sa pinaka-paborito niya at murang meriendahan na nagbebenta ng iba't ibang siopaw. Okay, 1 chicken mushroom bun and 1 roasted pork bun. Put together or separate? Separate please. Thank you. Any else? That's only. Thank you. Okay, DM, tikman na natin tong very affordable siopaw dito sa Hong Kong. Alam mo, bira makakain ng mura. Siopaw. Murang Sabi siopaw. natin mura sa standard natin. Sige, buklatin ko sa akin sa'yo. Sige, sa'yo muna. Ano ba yun? Chicken mushroom. Uy, siksik, no? Sige sa akin, roasted pork. Okay, nice. Parang asado. Oh! Parang ano? I mean, asado. Pero kung anong sauce ng chicken feet. Ganun. Matamis-tamis. Sticky. Star anise din. And then yung pinakaba natin. Sarap. Very moist. Maganda. Ngayon medyo titipid-tipid ka. Yan naman nila. Ngayon ay araw ng Sabado at nag-warm up pa lang ako para bukas sa araw ng mga Pinoy. Pero itong susunod na kakainin natin ay hindi lang warm up dahil ito ay isang Chinese medicinal soup na merong galante ng karne ng cobra. Yup! As in yung ahas na nakamamatay. Halika, tikman na natin itong cobra soup. Or, Pops, this is a very, very random food trip. Kakain tayo ng cobra soup. First time, pare, cobra soup. Nakakain na ng cobra sa Jakarta, Indonesia. Pero first time ko kakain ng soup na gawa sa cobra. Pero meron din silang variety. Kung ayaw mo ng cobra, may turtle din sila. Pero I will go for something exotic. Kita mo naman dito sa kanan ko. Sila auntie, sila uncle, nag-e-enjoy ng cobra soup. Si DM, ayaw niya kumain. Ayaw niya kumain ng cobra soup. Okay na daw siya sa siopaw. Anyway, so makikita mo dito. Ayan, so may mga mushrooms tayo dito. Parang itsura niya typical na Chinese sticky soup. Tapos yan yung mga hibla-hibla. I think yan yung karne ng cobra. Sige. Kuha ko konti. Masarap. Saan ako kumakain ng ano? Stingray. O may konting fish taste siya. Yung ano, iba no? Yung cobra na barbecue na kinain ko sa Jakarta, yun parang baka na kambing o manok. Ito, oh, parang kumakain ng stingray. Sobrang chewy niya. May konting pungent taste. Kung papapikitin mo ako, hindi siya lasang cobra. Ang sarap. DM, maraming salamat. Pero bakit di ka kumain ng cobra? Hindi ako. Bakit? Hindi kaya. Anyway, Pops, maraming salamat. It's been a fun Thank you. food trip. Pero sa episode na to, hindi pa tapos yung ating pagdidiscover ng mga buhay ng Pilipino dito sa Hong Kong. Dahil bukas, Linggo, at yun yung tinatawag na Pinoy Day ba? Pinoy Parang Day. Filipino Day, no? Parang Sunday. ganun. Hindi na makakasama si DM dahil may trabaho siya noon. Pero Pops, maraming salamat. Thank you. Sa kwentuhan, sa Maraming- Jollibee kanina at sa siopaw. Kinabukasan, pagdating ko pa lang ng Central Station, ay kapansin-pansin na agad ang mga pamilyar na muka. Mga muka ng kapwa Pinoy. Nagmamadali,
maraming dala-dala at majority nito ay mga domestic helpers. At ngayong Sunday ay ang kanilang day off. At para mas matutunan pa natin ang totoong kaganapan tuwing linggo dito, ay makakapanayam natin ang isang Pinay DH na si Ate Elaine. Elaine, good morning. Hello, Sir Chewy. Welcome to HK. Thank you. Ma'am, Miss Elaine, Ate Elaine. Yes, sir. Nasaan tayo ngayon? Anong symbolism nitong lugar na to para sa mga OFWs? Right now, we're here in Central. Opo. Ito yung Blackman. So, ito yung tambayan ng ating mga kapwa domestic helper here in Hong Kong. So, every Sunday, lahat sila nandito, tumatambay, nagpapahinga, sometimes racket. Si Elaine ay tiga Marikina at dating nagtatrabaho bilang isang sekretarya sa isang motorcycle dealer. Siya din ay may pamilya sa Pilipinas at isa lang siya sa daan-daang libong DH na nakipagsapalaran dito sa Hong Kong. Hirap kasi iba yung workload here. Kasi sa Pilipinas, 8 hours tayo nag-work. As a domestic helper, yun ang hindi alam ng ibang tao na you're gonna work here for 16 hours. Oh my God, 16 hours. Yes, Oh. double shift, di ba? So, talagang maglulose ka ng weight. Common job pagdating ng HK talaga yung pagiging DH. Yes. And then marami tayong narinig na mga bad experiences. Meron din naman mga good. Yes. Pero para sa'yo, ano yung matinding challenge nung naging DH ka dito? Matinding challenge is yung culture nila, how you cook, and how you gonna clean the house. Yun yung mahirap kasi very meticulous sila when it comes to cleaning. Gusto nila hindi dusty, walang alikabok, at pulido ang pagkakalinis. And also when it comes to food, gusto nila yung crunchiness ng mga vegetables. DH ka pero parang required ka rin magluto? Yes, you are Oo. required to cook here kasi way back in the Philippines, you need to have training first to be a domestic helper. Pero sa atin kasi bilang isang Pilipino, bilang isang nanay, marunong tayo magluto at gawaing bahay. Punta naman tayo sa positive side. Ano naman yung parang nagustuhan mo bilang DH dito sa Hong Kong? So, naging positive sa akin dito, meron ding mga amo na mababait. So hindi lahat. Mali yung Yes. konnotasyon din na parang Yes. pag Meron talagang abusive employers, meron ding mababait, and very kind, generous ang ibang amo. Just like my employer today, hindi ko ma-imagine on my first contract, dadalhin nila yung buong family ko dito. So may mga iba tayong location sa pupuntahan na mas makikita natin yung every Sunday habit ng mga Pinoy. Yes, sir. Pwede natin pasyalan at silipin ng mga ginagawa ng buhay ng OFW tuwing Sunday. Okay, thank you, Elaine. Yes, sir. Let's go. Sa paglalakad namin ni Elaine ay magiging honest ako na kahit mga kapwa Pinoy nakakasalubong ko ay medyo naku-culture shock pa rin ako. Literal kasi nasa kalsada sila, kanya-kanyang pwesto, yung iba nakatambay, yung iba rumaraket, yung iba naman ay gumagawa ng kabutihan katulad na lang ng isang grupo na to na nagsosolicit ng mga damit para mapadala sa mga naapektuhan ng bagyo sa Cebu. Ang kahon na to pang Ano po ito sir, pinagtuto ang mga donation ng mga kapwa namin mga katindong dito din sa Hong Kong na na nagdo-donate para sa Cebu lahat. yung mga yung So yung grupo namin dito sa Exit K, bali hindi lang po kami ang nagkakandak ng ganito. Iba't ibang exit po, mayroon po mga ganitong ginagawa para po sa ating mga kababayan na nasalanta ng Bagyo. sa Cebu at sa mga karating bayan po. Anyway, ate, thank you. Up here. God bless. God bless. God bless. Tulong-tulong para sa mga kapwa Pilipino. Ate, dagdag nyo. Dagdag nyo. Thank you. Alam niyo ba nung dekada 80 pa lang may ganito ng practice tuwing linggo ng mga OFWs dito sa Hong Kong? Ilan sa mga dahilan ay maliit at mahal ang espasyo sa Hong Kong at yung mga boss nila ay usually gusto ng privacy. Kaya naman nag-initiate na din ang Hong Kong government para payagan ng mga OFWs natin na magkaroon ng mga selected areas na pwede nilang gawing tambayan at pahingaan. At mapapansin nyo, hindi lang mga Pinoy ang nagawi dito pero marami ring ibang lahi. May mga nagbebenta ng pasalubong, damit at higit sa lahat, pagkain. Katulad na lang na nakita ko sa isang gutter na nagbebenta ng pansit sotanghon at iba pa. At sa food trip na to ay makakasama natin ang isa pang Pinay DH na si Eva. Unang tanong ko, Eva, paano nagsimula yung... Uy, may barbecue. Paano nagsimula yung journey mo dito sa Hong Kong? Actually, napag-isipan ko lang talaga na mag-aral dito. Aral muna. Oo, oo. aral muna. As ano yung current work mo ngayon dito? Ang current work ko is DH din. Okay. Domestic helper din Okay. ako. Pareho lang din, DH lang. Halos lahat naman dito, DH ang pinakamabilis na work na makakapasok ka agad sa Hong Kong. First Kamusta job naman ko. Hong Kong if kukumpara mo sa Pilipinas? O saan ka lumaki? Sa Pilipinas, masasabi kong masaya.
Pero sa income, stable income, hindi ko kayang kumita ng kinikita ko ngayon dito eh. Kasi dito, patas yung batas eh. Patas na patas yung batas. Kahit sabihin na DH ka, patas yung binibigay ng batas ng gobyerno nila. Sa transportation, talagang masasabi kong the best. Kasi talagang ang ganda ng transportation nila dito. Kung saan makakarating ka, gano'n. Oo. Mabilis. Kahit sang area ka. Pero bago kumain lahat, tayo. meron ako ditong authentic Filipino sotanghon o pansit bihon. Sige, so nakikita ko may konting baboy, may beans tayo dito, repolyo. Sige, kain tayo, kuha ng konting atay. Cheers! Very straightforward. Parang sa Pilipinas lang din. Parang nagluto yung tita mo, may birthday mamaya. Dito pa sa Hong Kong, dahil di ba marami na OFWs, what do you do if nagkikrave ka ng certain Filipino food? Bukod sa magluluto ka, marami na bang mga Filipino eateries ngayon dito? Marami. Ang dami. Kahit saan ka pumunta, meron eh. Gusto ko try next itong lumpia. Get cheers tayo? Paglalaban ba ako ng anghang nito, ate? Maglalabang ka yan. Uy, sarap! Sarap ate, sino nagluto nito? Ako! Ang sarap! Ako, syempre. Siksik yung gulay sa loob. Yung suka din, ang sarap. Alam mo, pag ano nga no? Ayun, feeling ko lang ngayon, parang sa Makati. Parang ganun yung vibes. Alam mo yung, parang dami lang mga office workers na sa labas, kumakain ng turon, kumakain ng lumpia, kumakain ng pansit. Bilang OFW ba dito sa Hong Kong, itong Sunday na to, look forward nyo lagi? Kasi ito lang yung araw na makakapagpahinga kami. Mm-mm. Bakit mo yun? Sa buong isang linggo, isang araw ko lang makakapagpahinga. Sa susunod na pupuntahan natin ay sinamahan ako ni Eileen at Eva sa sinasabing underpass na punong-puno daw ng mga Pinoy. Pero alam nyo ba na bukod sa pagbebenta ng pagkain ay marami din ditong rumarakit ng iba't ibang paraan. Okay, next location natin. Naririnig ko naman nagkakaraoke sa likod. Feel ko birthday ng kapitbahay namin pero sa Hong Kong ngayon. Ate Elaine, Eva, anong ganap dito? Ganyan ang off ng mga OFW tuwing Sunday. More Oo. on karaoke, sayawan, zumba, Oo. halakakan, Inuman. Yun nga, pwede mag-inuman dito. Yeah. Pero bukod pa dyan, sabi mo sa akin, dito may mga side hustle na tinatawag, tama? Yes. Ano yung mga makikita nating mga side hustle dito? Meron ditong mga manicure, pedicure, massage. Meron mga ganun dito. Oo. Kaya makikita natin mamaya pag dumaan tayo dito. Parang yun yung challenge no? Kasi isipin mo, yung mga tao dito, mga Pinoy dito, side hustle, pero may main job pa sila. Yes. Technically, rest day nila ngayon, pero kailangan pa rin mag-side hustle. Yes. Tingin mo saan nanggagaling yung ganong motivation? Siyempre sa pamilya nila. Oo. Hindi sila a-action ng ganon kung hindi sa love nila, sa family nila in the Philippines. So, Oo. kailangan nilang mag-work hard para makagain pa rin ng money. Money and money, money. Para dun sa mga allowances na kailangan pa ng pamilya nila sa Pilipinas. Pero meron din naman dito, tinitake talaga nila yung Sunday as rest day, no? Like, Yes. sinusulit talaga nila. Ikaw ba, Eva, sinusulit mo talaga? Actually, hindi eh. Ah, hindi. Kasi kahit rest day ko, may extra work din ako. Ah! Aside sa job ko, meron din ako. Ikaw ba, madam, pag tuwing Sunday, anong ganap mo? Meron din akong side job. Side hustle din. Yes. May Kanya-kanya. kuskus tayo. Wala lang sa itsura namin ni Eva na nagkukuskus. Side hustle talaga. Tingnan natin dahil may mga nagkakaraoke na sa loob, mukhang kailangan, dahil alam ko kumakanta sila nilang dalawa, at sa sample lang daw nila. Aba maniwala kayo, akala mo birthday lang ng kapitbahay namin dahil sa ingay at karaoke na naririnig ko. At speaking of birthday, may nakita kami isang grupo na literal na nagsiselebrate ng kanyang karawan ngayon. Okay, Pops, habang naglalakad kami dito sa subway, merong may birthday. Sino may birthday? At hindi naman halata sa damit mo, ha? Hulaan ko ilang taong ka na. 29? Ay, mali ako? Mali pala. Pang ilang birthday mo na dito sa Hong Kong? 7. So pag kaya may birthday na kaibigan, ganito talaga yung ganap. Sama-sama dito. Tapos, patlak-patlak, ganyan. So kahit paano pala, naliliwaliw din.
Tapos ano to ate, itong Subway, ito bang, di ba, magtatayo tayo ng karton dito? Ano po to, ano? Kanya-kanyang pwesto o paunahan? Hindi, kanya-kanya. Tapos binabayaran. Ha? Parang binabayaran. Yung ano namin, Pwesto? yung mga karton, ganun. Kanino binabayan? Matandang check. Parang tulong na rin namin. Ah, so may Sila na naglalakad. so parang negosyo din nila. So kaya Rip, bago pala kayo dumating dito, may mga karton na, tapos aabutan nyo na lang. Magkano, matanong ko? $15. 1.5? 50 na lang. Tawag dito, anong pagkakaiba ng pagse-celebrate ng birthday dito kesa sa Pilipinas? Siyempre dito medyo may pera-pera ka na. Di naman. Ano yan? Nakakainom ng ganito. Sa Pilipinas, gin lang. So ano ate dito, very, how do you say this, maluwag yung Hong Kong government na ano, kahit magpatugtog, basta wag lang malakas. Wag lang malakas. Di na ako kakain, pero kita mo, may mga Filipino food tayo. Uy, Graham, okra, may paksiw tayo dito. Sisig. Ano to, gelatin. Di ba? O, di ba? Social ng Pinoy. Parang dapat dito na ako magpo-food vlog eh. Ngayon, papunta kami sa binabansagan nilang mall ng Pilipinas na tinatawag na Worldwide House dito sa Hong Kong. Pero bago kami pumasok, sa kalsada ay may napapansin na kung hindi magkamayaw ng mga kababayan na tila nagmamadali at nakihikahos para lang mabalot ang kanya-kanyang balikbayan boxes na ipapadala para sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Okay, Pops, touchdown. Nandito na tayo sa last location natin. Ate Elaine, Eva, nasaan tayo ngayon? Anong ganap dito? Andito tayo ngayon sa Worldwide Center. Okay. So dito makikita nyo po yung mga nagbabalikbayan box, nagpre-prepare yung mga ating kababayan, mga inipon nilang mga goods para sa pasalubong nila sa pamilya nila sa Pinas. Pansin ko ate, no, bakit parang sobrang lahat sila nagmamadali? Kasi lahat sila dito may oras. Kailangan nilang magmadali kasi most of the time kasi yung iba last day na, yung iba kahit kagaya sila kuya, look, tingnan mo naman. Diba, nagmamadali talaga sila kasi lahat, maraming nag-aantay, maraming nakapila eh. So usually one box, isang tao lang yan. Depende sa'yo kung ilan yung kukunin mo. Okay. Ay, iba more than pa. Yes. Usually to iniipon nila for 2 months. So nakastock pa siya. Yeah. Kasi kapag merong sales, chocolates, clothes, iniipon nila yan. Bibili na nila ngayon kasi hindi na nila alam. patingi-tingi. Yes. Tingi-tingi nila binibili. Tapos ipon lang mo nila, stock mo na Kasi nila. masyadong mahal eh. Kung halimbawa, isang bultuhan mo ilalagay. Kasi sa loob ng isang araw, hindi ka, meron kasi iba dito OFW na bawal mag-stock ng mga gamit sa loob ng bahay. Usually, mga kapamilya natin, ang inisip, aba, si ano nakapag-abroad na, mayaman na yan. Aba, nakapag-ipon na yan. Meron may gusto mo yung i-share doon na misconception na yun. Hindi totoo. Kasi lahat ng Mahirap. OFW, may ipon. Literal yun. Dahil, tingin mo, Maraming expenses sa Pilipinas. hindi lang pang sarili. Hindi lang pang sarili yun. Kasi halimbawa, meron kang kamag-anak na nangailangan. Hindi mo naman masasabi, hindi mo rin kayang tiisin na hindi ka makakapagbigay kahit konti. Kaya nga yung ano namin as a OFW, yung pinaka powerful word na gusto namin marinig from our family in the Philippines. Kamusta ka po dyan? Kamusta ka? Mamimigay lang, oh. Parang ang sarap mga musta kung mga ngamusta ka lang. Literal lang, oh. Okay ka ba dyan? Okay mental health mo? Totoo. Pumasok na kami sa tinatawag nilang Filipino Mall. At aba, gets na gets ko nga kung bakit tinatawag na Filipino Mall. Halos lahat ng produkto na gusto mong manais ay nandito na. Gulay, ulam, materyales at kahit mga remittance ay nandito. Akala mo nasa loob lang ako ng DR ko na palengke. At para tapusin ang aming paglalakbay ngayong linggo, ay sinamahan ni Elaine at Eva sa isang Pinoy karinderya na talaga namang bawat subo mo ay iuwi ka sa Pilipinas sa sarap. Okay, Pops, last location natin. Akalain mo, parang tayo sa loob ng palengke lang sa Pilipinas. Yes. Ito yung Bisacol. Totoo. Yun yung pangalan eh. Yeah, Bisacol, Bisacol. di ba? Kulit no? So dito, pansin ko, di ba sa Hong Kong, meron din tinatawag na 2 ulam sa kanin. Yes. Ito, parang version nila. Ito. Yes, Okay, so ito, Filipino may style. Filipino food tayo dito. Meron dinakdakan. Meron akong binagoongan sa'yo. Ano meron sa'yo? Meron akong adobo and then sitaw. Ikaw. Dinakdakan at saka bukis. Sige, kain muna tayo. Tikim ako nung binagoongan, tapos dinakdakan sa isang kagat, tapos kanin. Try natin adobo.
Sarap. Okay lang yung anghang nila. Itong kanina sa baba tayo, ito sa loob, pansin ko, parang din na sa Pilipinas, like may mga gulay na galing Pilipinas, may mga malunggay, may bangko, remittance center. So dito mo talaga mahanap, like, how do you say this? Ito yung mall ng Pilipino din sa Hong Kong. Kaya siguro yung, alam mo yung pelikula natin ni Vilma Santos. Totoo. Diba? So parang, Yes, di ba yung anak yung nila anak. parang nagre-rebelde. Hindi ka naman, Yes. wala ka naman dito, lumaki ako, ganyan. Pero, dun papasok yung maturity na rin nung anak mo na kailangan at the early age maparealize nyo pa lang, di ba? Parang, kayo ba, may ganung, paano ba yung setup nyo pagdating sa ganun? Like, bata pa lang ba, ino-open up na sila na ganito yung sitwasyon natin para paglaki nila hindi sila magtatampo o hindi may iwasan yung pagtatampo? Sa side ko, open up ako sa mga anak ko. Kasi every time kausap ko sila, nire-remind ko sila na nasa malayo lang ako, pero para sa kanila yung ginagawa. Open up ako sa mga kids ko kung gaano kahirap ng ang magulang na mawalay sa mga anak. Okay. So, lagi kong nire-remind sa kanila to study hard. Oversaturated na ba yung mga Pinoy dito or there's always room for opportunity? Kahit sobrang dami ng Pinoy dito. Kahit madami na Pinoy dito, open pa rin ang Pinoy for OFWs here to come over and work. So, kailangan lang nila habaan ng pasensya. Maging kalma lang sila. Tsaka yung pasensya. Sobrang habang pasensya. Hindi tayo, baka mag-iyakan pa tayo. Kumain na lang tayo. Salamat, Eva, Ate Elaine. Thank you. Thank you too! Feel like a stone in a well. No one can fight. Okay, Pops, dito nagtatapos ang ating very special documentary dito sa Hong Kong Pinoy Food Tour. Sabi natin, more on the story of Filipinos or OFW dito sa Hong Kong, lalo tuwing linggo. It's really an eye-opener. It's been how do you say this? Nakakataba ng puso at the same time, may konting lungkot. Pero more than that, mas nakaka-inspire na, alam mo, yung masyado madrama eh. Basically, feel ko ang drama ng episode na to. Pero, gusto ko lang pakita na ito yung realidad outside Philippines, na maraming OFWs na nagtatrabaho, na hindi lang para sa kanila, pero majority para sa pamilya nila. Like, kanina, nakita mo yun sa balikbayan boxes, yung kanya-kanyang racket nila, yung trabaho nila, sakripisyo na lumayo sa pamilya nila para lang magtrabaho, para lang makapag-provide. Isang malaking saludo sa lahat ng OFW. Maraming salamat kay Elaine, maraming salamat kay Eva sa pagsama sa akin. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to at marami kayong natutunan. Yun na may purpose lagi ng Chewy Show. Every video, each video, may natutunan kayong bago. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa Hong Kong. Nagsabi, stay safe, good night, and goodbye. Bang! Bang!